Hi guys! Welcome back po to Moonchild Magodaren channel. In today's topic ay ating pag-uusapan kung ano ang tinatawag na life path number. Kung interesado kang malaman ito, just keep on watching. Bago ang lahat ay bigyan muna natin ng kahulugan ang life path number. Life path number? Ano nga ba ito? Ayon sa mga dalubhasa sa numerolohiya, ang life path number na tinatawag ding destiny number ay ang purpose o layunin at misyon na maaring kaharapin ng bawat tao sa mundo. Your life path number is more than just your personality. It is set to reveal who you are, your deepest values, and the challenges you may have to face. Ang isang life path number ay iyong malalaman sa pamamagitan ng araw ng iyong kapanganakan. At ang bilang nito ay sa pagitan ng number 1 to 9 at ang tinatawag na master numbers na 11, 22, 33. Some people include 44. Sa pamamagitan ng iyong life path number bilang kasangkapan, maaring ito ay magbigay gabay para sa iyo upang iyong mas maunawaan ang iyong sarili at ang landas na maaring iyong tahakin sa iyong buhay paglalakbay. Paano i-calculate ang iyong life path number? Guys, to be honest, hindi ako magaling sa numbers, pero madali lang ito. Kumbaga, sabi nga nila, simple math. Kung gusto niyo pong makita kung paano ito kina-calculate step by step, kumuha po kayo ng isang papel at dito natin ito gawin. I'm going to use my birthday as an example. Ang birth date ko ay July 22, 1989. So, atin itong ilalagay na ganito. 7/22/1989. Ito yung pinakamadaling method na maaring yung subukan sa pag-calculate ng life path number. Pagsasamahin lamang, 7 plus 2. So, kapag na-add ko na ang lahat ang numbers na yan sa aking birth date, ang magiging resulta nito ay 38. Okay guys, sa numerology, kailangan nire-reduce o babawasan mo yung double digits na resulta. Unless kung ito ay isang master number. Hindi na ito kailangan gawin. Again, in numerology, master numbers are 11, 22, and 33. Kailangan ko pa itong i-add dahil wala siya sa master number. So, 3 plus 8 equals to 11. So, meron akong life path number 11. Hindi ko na siya kailangan pang pagsamahin o i-add dahil kasama siya sa master numbers. Ang dapat na resulta na iyong makuha ay numbers between 1 to 9 or 11, 22, and 33. Kung ayaw nyo na pong kalkulahin o calculate ang pag-alam nyo sa inyong life path number, I provided links dito sa description o comment section kung saan ay pwede nyo namang malaman agad yung resulta kung anong life path number meron kayo. After mong malaman ang iyong life path number, maari mo na pong tingnan o pakinggan ang ibig sabihin nito. I also provided timestamps below. Life path number 1, the natural born leader. Ang mga taong may life path number 1 ay mga natural born leader. Karaniwan sa mga life path number 1 ay focus sa landas kung saan sila maaring maging pinuno. Hindi man sa ibang tao, ngunit higit sa kanilang buhay paglalakbay. They are very independent individuals, hardworking o masisipag, at naroon ang buo nilang kagustuhan na maging number 1 sa anumang sitwasyon. Ang mga taong may life path number 1 ay matapang at buo ang tiwala sa sarili. Dahil na rin ito sa iyong determinasyon at motibasyon na makamit ang alinmang pangarap sa buhay ay wala kang ibang pahihintalutan
na anumang hadlang para matupad ito. At sa katangian mong ito rin, kaya maaring marami kang ma-inspire na tao sa iyong paligid. Sa paraan mo bilang may tiwala sa sarili, ay hindi imposibleng marami ring taong maniwala sa iyo. At dito pahihintulutan ka nilang mag-lead or maging leader. Isang tao na maaring tingalain ng iba at pagkatiwalaan. Si Yorme Isko Moreno ay ang isang taong may life path number 1. Alam nating lahat na isa siyang inspirasyon sa nakararami dahil sa natural na abilidad nito sa pamumuno o bilang isang pinuno. They are very good at multitasking at mayroon silang kakaiba o unique na approach sa trabaho. Ang mga life path 1 ay mga taong karaniwang nagiging successful or famous sa buhay. Dahil out of all the other life path numbers, ikaw, number 1, ikaw ang nagpapakita ng kasanayan na may natural na abilidad sa paggawa. Life path number 1, ang mga taong ito ay unang-una. Sila ang tumatayong pundasyon na maaring maging inspirasyon ng marami. They are not meant to work for other people. Others work for you. Ang mga 1 ay maaring maging isang mahusay na entrepreneur, business owners, politician, or leader. Kapag bata ka pa and your life path number 1 at hindi pa nag-resonate sa iyo ang mensaheng ito, it's normal. Dahil maaring marami ka pang kaharapin sa iyong paglalakbay. At dito habang tumatagal ay mas magiging aware ka na sa iyong purpose dito sa mundo. Kagaya ng buhay mayroon si Yorme Isko Moreno. Marami muna siyang pinagdaanan. May mga pagbabagong kinaharap pero nangibabaw sa kanya yung kanyang pangarap at kagustuhang makapaglingkod. Life path number 1 individual are very unique. May mga bagay silang nagagawa na tanging sila lamang ang makagagawa. Kaya ang ilan ay maaring mahusgahan ng iba dito. Pero huwag mong baguhin anuman itong kakaiba o uniqueness na ito sa iyo. Dahil yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Magugulat ka na lang, itong parehong mga taong humusga sa iyo nung una ay sila ring mga tao na magiging inspirasyon ka sa huli. At ang iba ay posibleng ikaw pa ay gayahin sa iyong unique na pamamaraan sa pamamalakad o kung paano ka bilang isang tao dito sa mundo. So, just stay as you are dahil hindi mo alam kung sino ang maaari mong ma-inspire dahil dito. Kapag nalaman mo na o natagpuan mo na kung anong purpose ng buhay mo dito sa earth, you will be the best you can be as a life path number 1. Life path number 2, the diplomats. Ang mga taong may life path number 2 ay may pang-dualidad na enerhiya na patungkol sa pag-aaral at katotohanan. Walang hangad ang mga may life path number 2 kundi ang magkaroon ng tamang balanse, ang magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan sa kanilang paligid. Ayaw nila ng may salungatan o conflict sa anumang sitwasyon. People with a life path number 2 are natural peacemakers. Karaniwan sa mga ito ang madalas pumapagitna sa mga pangyayari, especially sa mga sitwasyon kung saan ay may gulo. Malawak ang pag-unawa ng mga life path 2 at mas sensitibo ang mga ito sa emosyon o nararamdaman ng iba. Sila ay maunawain, mapagbigay at mapagmahal. At ang mga katangiang ito ay magagamit mo, hindi lamang sa iyong pang-personal na sektor, ngunit pati na rin sa iyong trabaho o pinagkakaabalahan. Mas masaya ka kapag nakapagbibigay serbisyo ka nang walang higit na hinihintay na kapalit. You love and enjoy to serve others and the society. Mayroong natural na abilidad pagdating sa pagkalinga ang mga life path number 2. Karaniwan sa mga ito ay social worker or someone who works in the governments o anumang propesyon kung saan ay may pamamalas nila ang kanilang kagustuhang makatulong. They can be influencers too or even an ambassador. Si Madonna,
ang isa sa halimbawa ng may life path number 2. She already became an ambassador of several organizations. Also, Madonna has supported many charities abroad, including the Children in Need, Children of Peace, Raising Malawi, Charity Projects Entertainment Fund, UNICEF, and many more. She is much more generous than most people realize. Her charity and volunteer work is impressive. Isa lamang sa maaring downside ng pagiging number 2 mula sa katangiang ito ay ang pagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam or worse ay sama ng loob kung ang ipinapakita mong pakikitungo o pakikisama at pagbibigay ay hindi binibigyang halaga o kawalan ng pagkabalanse kung paano ka bilang isang tao sa iba. Kapag ganito para sa iyo life path number 2, palagi mo lamang alalahanin na ang bawat isa sa atin ay iba-iba. Iba-iba rin ang paraan ng tao ng pagpapakita ng appreciation. Mas lawakan ng pag-unawa sa ganitong sitwasyon. As a life path number 2, you are extra sensitive. Ang ilan sa mga ito ay mahiyain at hindi handang ibigay ang opinyon sa iba dahil maaring takot silang makasakit ng damdamin ng iba o may takot sa kanilang mahusgahan. Honor your sensitivity because it's actually a strength. Life path number 3, the creative. Ang mga taong may life path number 3 ay mga malikhain. Sila ay may natural na abilidad pagdating sa singing o sa art, music at iba pa. Mayroon silang likas na galing sa pagpapahayag ng kanilang damdamin o self-expression. Mayroon ring galing ang mga taong ito pagdating sa pakikipagkomunikasyon. Madali at malaya nilang naipararating ang nais sabihin o nararamdaman, mapasulat man ito o salita. Kaya naman karaniwan sa may mga life path number 3 ay isang aktor, writer, comedian, artist, or musician. Maaring ang ilan ay performers, broadcasters, or naglilingkod sa bayan. Ang mga taong may life path 3 ay may positibong pananaw pagdating sa buhay. Mayroon silang kakaiba, ngunit malikhain pa ring enerhiya sa kanilang personalidad. Ang isa sa kanilang layunin ay ang maibahagi ang nais nilang maipakita at maipadama sa iba sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanilang talento o pagbibigay ng kahit na anong kaya nilang maiambag, maliit man o malaki. Very generous o mapagbigay ang mga life path number 3. Maaring ang ilan ay easy-go-lucky dahil sa kanilang positibong pananaw sa buhay. Ang isang downside lamang nito ay maaring makalimot sa tamang balanse sa ilang bagay. Ngunit ito naman ay hindi magiging malalim na problema para sa kanila because people with life path number 3 enjoying living life to the fullest at karaniwang walang regrets o pagsisisi sa huli. Si Vice Ganda ay isang taong may life path number 3. Alam nating lahat na isa siyang mahusay na komedyante o performer. Napaka-positibo rin ng aura nito sa buhay, kaya naman marami ang humahanga sa kanya at nagsisilbing inspirasyon ito. Overall, ang mga may life path number 3 can be life of the party. Sila'y mayroong good sense of humor, strength of character, at very entertaining. Life path number 4, the worker. Ang mga taong may life path number 4 ay matatalino at sila ang mga taong patuloy na nais matuto pa ng mga bagong kaalaman. Para sa mga taong may life path number 4, walang shortcuts sa buhay. Mas gusto nila ng mabagal, ngunit matatag na pundasyon patungo sa tagumpay. Para sa mga ito, mas gusto nilang pinaghihirapan ang isang bagay o anumang naising marating dito sa mundo. Ang pangarap na hindi malabong kanilang makamit dahil sa kanilang natatanging katangian. Gusto rin nila ng challenge kung ang pag-uusapan ay kanilang sariling pananaw
o mga kaalaman. Nai-enjoy rin nila ang pagkakaroon ng debate sa pagitan ng ibang tao, desisyon o sitwasyon. Mahalaga para sa kanila ang may sense o laman ng paksa pagdating sa usapan pangtalakayan, kahit pa umabot ito minsan sa argumento. You're a born teacher. Kahit pa ikaw ay hindi maging guro, pero sa tradisyonal na kahulugan, naroon ang natural na abilidad mo sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Maaring tingin sa iyo ng ilang tao sa paligid ay seryoso, pero kapag lubusan ka ng nakilala ng isang tao, doon naman ay makikita at malalaman ng iba ang iyong sense of humor at pagkakaroon ng mababang kalooban o pagiging down to earth. Isa si Miriam Defensor Santiago na may life path number 4. Halos tayong lahat ay kilala ang taong ito bilang isang matalinong politiko at dating senador ng Pilipinas. Isa rin siyang abogado, dating hukom at guro ng saligang batas at batas internasyonal. She have a strong sense of right and wrong at napakatotoong tao. Kaya naman marami ang humahanga sa natural na abilidad nito. Gayon din ang isang Raffy Tulfo o si Idol na kilala ng lahat bilang tagapagtanggol ng mga naaapi, tagapagtaguyod ng katotohanan. Maaring isang downside lamang ng life path number 4 ay ang pagkakaroon ng matigas o serious personality at dito hindi rin maiwasang mahusgahan sila ng ibang tao na parang hindi marunong makiramdam. Karaniwan sa mga 4 ay very cerebral. Ayaw nila ng drama. Sa alinmang sitwasyon, mas nangingibabaw sa kanila ang kanilang intelligence at hindi pinahihintulutan ng sarili na pangunahan ng emosyon. Overall, practical, determined at hardworking ang mga life path number 4. Kapag mayroon na silang binuo sa isipan na gagawin, ay sisimulan ito at hindi susuko hanggang dulo. Life path number 5. The Flexible 5, Freedom Seeker. Ang mga taong may life path number 5 ay may matinding lakas para magampanan nito ang tungkulin nito sa buhay. Kakaiba ang enerhiyang mayroon ang mga 5. Sila ay may malakas na kalooban at very adventurous. Naroon ang hilig nila sa travel upang makita ang lugar na hindi pa napupuntahan. They love meeting new people and always looking for the next experience and adventure. Ayaw nilang napipirmi sa isang lugar at gusto nila ng mayroong kalayaan o freedom sa buhay. They long to experience everything nang walang pagbabawal. At dahil sa mataas at kakaibang enerhiya mayroon ng mga 5, mabilis rin silang mabore kapag walang ginagawa. Importante na magamit nila ang enerhiyang ito dahil sa paggawa, ito rin ang patuloy na nagpapalakas sa mga ito. They love taking risk at ayaw nila ng may routine o paulit-ulit na gawain. At dahil na rin mahalaga para sa mga life path number 5 ang pagkakaroon ng freedom or kalayaan sa sarili, umaasa sila na natatanggap rin ito ng ibang tao. Sobra rin ang concern o pag-aalala ng mga ito sa kapakanan at kalayaan ng nakararami. Ang ating pambansang bayani ay isa sa halimbawa ng may life path number 5. Siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa ating kalayaan. Napakaraming nakasalamuhang ibang lahi ng ating bayani at tunay ngang napakahilig ni Rizal pumunta sa iba't ibang parte ng mundo. Ang ilan pa sa ating kilalang personalidad na may life path 5 ay ang dating Pangulo ng ating bansa na si Rodrigo Roa Duterte at ang real-life Darna na si Angel Locsin. Ang isa sa dapat bantayan ng may life path number 5 ay ang tamang balanse sa paggamit ng enerhiya na mayroon sila. Dahil maaring masobrahan at mawala ng kontrol dito ang iba. Sapat na disiplina at focus ang kailangan. Overall, very motivating ang mga taong may life path number 5. Dahil dito, very effective rin sila sa mga career bilang isang leader,
boss, or any career kung saan sila ay gumagalaw o nagta-travel. Life path number 5 are also very flexible at marami silang natural na abilidad, kaya naman hindi magiging malalim na problema ang pagpili ng karera na angkop para sa kanila. Life path number 6, the nurturer. Ang mga taong may life path number 6 ay may katangiang maalaga. Mayroon silang likas na kakayahang alagaan ang mga tao sa paligid nito. Umiikot ang kanilang buhay sa pamilya at kaibigan. Sila ay maawain, maaasahan, responsable at mahusay na tagapagbigay ng serbisyo sa ibang tao. Madalas sa mga 6 ay uunahin muna ang ibang tao bago ang sarili. Naroon rin ang kanilang sense of responsibility. Yun bang pakiramdam na kailangan meron silang gawin kung mayroong nangangailangan. Mayroong magnetic na aura ang mga life path number 6 at tunay ring lapitin ito ng atensyon. Importante para sa kanila ang mayroong makataong pagtrato para sa lahat. Sila ay mga taong genuine o tunay na iniisip ang kapakanan ng iba. Karamihan sa mga taong may life path number 6 ay hinahanap ang kagandahan na mayroon sa bawat isa. Karaniwan rin sa mga 6 ay nasa beauty, music, and art industry. Many 6 life paths are extremely musically gifted o di kaya'y may likas na galing sa pagiging malikhain. Si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ay isang halimbawa ng may life path number 6. Masasabing pinakamaganda sa buong universe si Pia Wurtzbach, ngunit hindi lang sa panlabas na anyo ang kagandahang ito. Dahil aktibo siyang tagapagtaguyod sa organisasyon na may kaugnayan sa pagtulong at pagkakaroon ng makataong pagtrato para sa lahat o pagiging humanitarian. Isa pa sa kilalang tao na may life path number 6 ay si Lea Salonga, na ating kilala na napakahusay na mga awit at award-winning performer. Isa sa maaring kaharaping problema ng taong may life path number 6 ay ang pagkalito o pagkakaroon ng kawalan ng balanse sa ilang bagay, gaya ng pagtulong. Maaring masobrahan ito at makalimutan ng sarili o di kaya'y pagiging controlling sa ilang sitwasyon. Dahil na rin sa maaring karaniwan ay dumidepende sa iyo ang mga tao. Learn to balance, leading and nurturing instead of demanding and controlling. Life path number 7, the analyst and seeker of knowledge. Ang mga taong may life path number 7 ay palaisip, para bang palagi silang naghahanap ng kasagutan sa anumang katanungan na mabuo sa kanilang isipan. Malaki man o maliit na bagay o sitwasyon ito. Kaya naman karaniwan sa taong may life path number 7 ay interesting ang buhay paglalakbay. They would excel as a philosopher, analyst, or researcher dahil mahilig silang magtanong o mag-usisa. They always seek knowledge and they never stop learning. But most of all, they love solitude. Nai-enjoy nila ang mag-isa. Once in a while, kailangan rin nilang mag-recharge ng kanilang enerhiya. Karaniwan sa may mga life path number 7 ay may pagka-loner or introvert, and they are proud of these qualities because they are independent and intelligent but also sensitive. Ang ilan sa may life path 7 ay hindi komportableng makabuo agad ng relasyon, mapapersonal o kaibigan dahil higit silang komportableng mapag-isa. It can take a long time for someone else to get to know a person with life path number 7. Maari kasing maraming tumatakbo sa isipan nito, kaya naman minsan sila ay hindi maiwasang ma-misinterpret ng ibang tao. Pero kapag nakilala na ng isang tao ang tunay na katauhan ng isang life path number 7, which is very rare because 7 do not want you to know who they really are. May isip nilang ito ay unique at totoong may pagka-misteryoso ang mga taong ito.
Kung ikaw ay may life path number 7, maaaring minsan pakiramdam mo ay nagmula ka sa ibang mundo. Pakiramdam mo ikaw ay lumang tao or you feel like an old soul. Kaya naman may tendency na medyo mahirapan ng mga 7 na makatagpo ng totoong makakasundo nito at maunawaan ang kanilang personalidad. Dahil maaaring kakaiba ang dating ng mga 7 para sa iba. Kaya naman mas magiging komportable ang mga 7 kung ang taong mapapalapit dito ay may parehong katangian kagaya niya. Isa sa purpose na alam ng mga 7, hindi pa man nila ito maisip or ma-realize agad-agad sa kanilang buhay ay ang magkaroon ng mas malalim na koneksyon at balanse sa kanilang mga sarili. Si Chris Aquino, na kilalang personalidad, ay isa sa halimbawa ng may life path number 7. Life path number 8, the CEO. Ang mga taong may life path number 8 ay very hardworking. Mayroon silang mga pangarap. At isa sa misyon ng mga 8 ay mapagtagumpayan ang mga ito. Ang magkaroon ng K o sinabi sa ibang tao ay importante sa mga 8. Katunayan, hindi lang isang K, ngunit 3 nito. Kasaganaan, kapangyarihan, at kasiyahan na kanilang pagsisikapang makuha ano pa man ang kanilang kaharapin. Hindi sila agad-agad sumusuko. Kaya naman karamihan sa mga taong may life path number 8 ay madalas nagiging matagumpay sa kanilang career or karerang pinipili. 8 is the luckiest number in Chinese culture, which means wealth, fortune, and prosper. Mayroong natural na abilidad sa paggawa ang mga 8. Mahusay silang negosyador o negosyante. Magaling din silang kumilatis ng tao. Kaya naman they usually attract the right kind of people to work with them. Dito ay naisasagawa nila ng may katuparan ang mga visions o nakikita nilang nais mangyari sa kanilang gawain o proyekto. This makes them a natural executive and excellent in business. Isa lamang sa dapat bigyan ng tuon o pansin ng taong may life path 8 ay ang pagkakaroon ng tamang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Dahil maaring makalimot sila sa ibang sektor na mayroon tayo gaya ng pamilya at kaibigan. Dahil ang mga life path number 8 ay mga unstoppable at parang hindi napapagod sa trabaho. Workaholic. Yan ang karaniwang bansag sa mga ito. Balance is the key here. Isang misyon ng may life path 8 ay ang maisip o matutunan o ma-realize na ang pera o kasaganaan ay importante, ngunit hindi ang pinakamahalaga sa mundo. Ang ating kasalukuyang Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and the daughter of late Henry C. Teresita C. Coson has a life path number 8. Life path number 9. The compassionate leader. Ang mga taong may life path number 9 ay kinukonsiderang isa sa pinaka-influential number sa numerology. Marunong silang makiramay at nasa puso ang pagtulong. Importante sa mga 9 ang may makataong kilos o paggawa para sa lahat. Malayo sila sa salitang makasarili. Sa katunayan, mas uunahin nila ang kapakanan ng ibang tao bago ang sarili. Ang pagtulong sa kapwa ay isa sa siyang nagpapalakas sa mga ito, lalo na sa mga taong alam nilang higit na nangangailangan. Friendly at generous. Yan ang karaniwang bansag sa mga taong may life path number 9. The life path number 9 is the most evolved in numerology and has one of the strongest vibrations because it contains the qualities of all the other numbers. Kaya rin naman epektibo ang mga life path 9 na maging isang leader. Mayroon silang isang salita sa mga nais gawin. At kapag ito ay isang bagay na kanilang pinaniniwalaan, ay hahamakin nilang lahat, masunod lamang ito.
Ayon sa numerology, karaniwan sa mga may life path number 9 ay kumaharap sa ilang issue pagdating sa pamilya. Marahil lang ilan sa mga ito ay nakaramdam ng lungkot, halimbawa ay bilang isang anak. Kaya naman may posibilidad na dito ay tunay silang masaktan. Ang ilan sa mga 9 ay mahirap mag-let go sa hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay. If you have a life path number 9 at mag-resonate sa iyo ang mensaheng ito, tulungan ng sarili na palayain sa mabibigat na dalahin. Ngunit hindi mo naman kailangang madaliin. Ika nga ng kasabihan, time heals all wounds. You are at your best when you engage yourself in the spiritual side. Makakatulong ang pagme-meditate o pagdarasal. Si Emmanuel Manny Pacquiao o kilala rin nating Pacman ang isa sa kilalang personalidad na may life path number 9. Siya ay isang profesional na boksingero at politiko. Ang dami ng tao na nangailangan ang natulungan ni Manny Pacquiao. Bilang isang pilantropo, layunin na talaga nito ang tumulong. Masipag at determinado sa kanyang ginagawa. Hindi lang siya sa boxing nakakakuha ng lakas, ngunit lalo na sa mga taong alam niyang nangangailangan. Inspirasyon niya ang mga ito kasama ng kanyang pamilya. Sinisikap rin ni Manny ang mapalapit lalo sa Diyos. Dahil sa kabila ng lahat ng ito na mayroon siya sa kanyang buhay, mula sa kahirapan hanggang sa material ng mundo na mayroon siya ngayon, ay walang hihigit sa koneksyon na mayroon siya sa Panginoong Diyos. Dahil alam nito na ito ang patuloy na bumubuhay at nagpapalakas sa kanya. Ang ilan pa sa ating kilalang personalidad na may life path number 9 ay si Mother Teresa. Siya ay isang madreng Katoliko na nagpamalas ng kakaibang pagtulong at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at sa mga may sakit. Si Efren Peña Florida ay isa ring may life path number 9. Hinirang siyang isang magiting na guro at naging inspirasyon ng nakararami dahil sa kakaibang paraan nito upang makatulong sa mga batang maralita. Tinuruan niya ang mga itong magbasa, magsulat at alagahan ng kanilang sarili. Sinimulan niya ito na gamit lamang ang tulak-tulak na kariton na may mga libro, laruan at gamit pang eskwela. Tunay ngang kahanga-hanga ang ipinamalas ng taong ito. Life Path Master Number 11, The Healer. The Master Number 11 is considered the most intuitive of all numbers. Ang mga taong may Life Path Number 11 ay very sensitive and intuitive. Mayroon silang malalim na pag-unawa sa iba at may natural na abilidad pagdating sa kanilang nararamdaman. Hindi pa man sinasabi nito, ngunit madalas hindi nagkakamali ang mga 11 sa kanilang pakiramdam. Alam nila ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Kung ikaw ay may life path number 11, ikaw ay may parehong pinagsamang katangian ng life path number 2 at dobleng number 1. Mas pinalakas ito at matindi sa karaniwang pagsubok at misyon ang maaari mong kaharapin. Pero huwag kang patitinag dahil alam mo sa iyong sarili na ikaw ay kakaiba at hindi mo na kailangan pa ng ibang tao upang malaman ito. As a life path 11, life is filled with mysterious connections and experiences. You are here to help people heal. Ang mabigyan mo ng patnubay o gabay ang ilang tao sa iyong paligid sa sarili mong kapasidad. You are meant to be a leader, a healer, and to inspire people into spirituality. Karaniwan sa mga may life path 11 ay nasa healing profession. Some of the careers that are best suited for life path 11 include all positions where they are listening and working to improve a person's life, like a leader, a minister, psychologist, teacher, charity worker. They are also naturally gifted with psychic abilities. Some of the 11s are meant to be a diviner, psychic medium, astrologer, tarot reader. Dahil isa sa life purpose ng mga 11 includes spirituality o magbigay kaliwanagan sa kanyang paligid at ang kanilang misyon ay bigyan ito ng pagkilala
o puna sa kanilang mga sarili gamit ang kanilang creativity, intuition, and healing abilities for the benefit of the people around them or the humanity as a whole. Tandaan, ikaw ay doble ng Life Path 1, which is all about leadership and confidence. And yet, you are also a 2, which is all about harmony and love. Ang isa lamang sa maaring maging challenge o pagsubok na kaharapin ng mga 11 ay ang posibilidad na sila'y ma-overwhelm o masobrahan sa kanilang kakayanan. Bilang sila ay oversensitive, maaari silang magkaroon ng takot, pag-aalala, or worse ay makabuo sila ng mga indecisions na maaring pagsisihan sa huli. Kagaya ng ibang life path numbers, balance is the key here. Dear 11, you are meant to do great things and you are here to create something that will change the world forever. The former President of the Philippines, Ferdinand E. Marcos, has a life path number 11. Life path master number 22, the Master Builder. The master number 22 is one of the most powerful and influential paths in numerology. Kagaya ng ilang master numbers, this is a spiritual path. Ang mga taong may life path number 22 ay mayroong malawak na kaisipan. Sila ay maaring maging inspirasyon ng marami dahil sa kanilang nag-iisang talento at natural na abilidad sa buhay. Very practical, hardworking, energetic, at long-term kung mag-isip ang mga 22. Kung ikaw ay may life path number 22, ikaw ay may parehong katangian ng life path number 4. Ngunit mas pinalakas ito. Kasama ng may dobleng life path number 2, matindi sa karaniwang misyon ang maaari mong kaharapin. Ngunit huwag kang patitinag. Hindi mo pa man maisip ito ngayon, pero ikaw ay itinakda upang gumawa o bumuo ng magandang bagay na maaring makapagpabago sa buong mundo. Remember, you're a master teacher and a systems builder. Kailangan mo lamang manatiling praktikal at hindi tumigil na maniwala sa iyong nag-iisang potensyal. Dahil kung matututunan ng isang may life path number 22, ang magkaroon ng kontrol sa kanyang natural na abilidad at talento na kanyang maging kapalaran ay malaki ang posibilidad na malayo ang marating nito, anuman ang karera o karir ang kanyang piliin. At dito ay maaring maraming ma-inspire sa kanyang mga gawa, gamit ang kanyang boses, musika at sining, mga epektibong ideya at sa kalakasan ng kanyang karakter. Kung yayakapin lamang ng mga life path 22 nang nasa tama at lugar ang kanyang mga natural na kakayanan, ay malaki ang maaaring maging epekto ng taong ito sa ibang tao. Si Sarah Geronimo Gudicelli ang isa sa halimbawa ng may life path master number 22. Siya ay kilala ng lahat bilang isang napakahusay na singer, dancer, at aktres. Siya ay binansagan bilang popstar princess at naging magandang halimbawa sa karamihan. For you, life path master number 22, you are meant to do great things and you are here to create something that will change the world forever. Life path master number 33, the Master Teacher. The master number 33 is one of the rarest life path numbers as very few dates reduced to 33. Ang mga taong may life path number 33 ay likas na masining o mga artistic. Isa sa misyon upang mabuo ang pagkatao ng isang may life path 33 ay ang pagtawag sa kanila ng kanilang mga sariling layunin o purpose sa buhay na magpakita o magpamalas ng kanilang natural na abilidad sa pagtuturo ng may aral at pagmamahal, anumang karera ang piliin nito. Mahalaga sa mga may life path 33 ang makabuo ng malalim na relasyon at koneksyon, hindi lamang sa mga taong malapit sa buhay nito, ngunit pati na rin sa iba o nakararami. They have a strong sense of responsibility. Malalim ang pakiramdam ng mga taong ito at nasa puso ang makatulong sa iba. Kung ikaw ay may life path number 33, ikaw ay may parehong katangian ng life path number 6. Ngunit mas pinalakas ito
kasama ng may dobleng life path number 3. Matindi sa karaniwang misyon ang maaari mong kaharapin, ngunit huwag kang patitinag. Hindi mo pa man naiisip or nare-realize ito ngayon, pero ikaw ay tinakda upang itaas ang ibang tao at mapabuti ang mundo. Kung iyong haharapin lamang sa iyong tunay na katauhan, ang katangian at taglay mong kakayanan ay magiging matagumpay ka sa iyong paglalakbay. Being in alignment with the 33 means that you're focused on giving. If you're not focused on giving, you're not in alignment with your ultimate mission. You are meant to serve and teach others sa anumang uri o paraan ng iyong pagtuturo at pagtulong, maliit man o malaki. Sa huli, ito ang magbibigay ng lubos na kasiyahan sa iyong puso. Upang mapagtagumpayan mo ang iyong mga pangarap, kailangan mong tulungan ang sarili na mag-focus sa iyong ninanais, maging praktikal at manatiling positibo sa kabila ng marami mong maaring pagdaanan dito sa mundo. Huwag kang matakot dahil sa iyong pagkakaroon ng Life Path Master number 33, ikaw ay may gabay sa mga paghihirap at bibigyan ka nito ng kalakasan upang makapagbahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Isa sa halimbawa ng may Life Path number 33 ay ang kilalang personalidad sa larangan ng pelikula at telebisyon na si Marian Rivera Dantes. Minsan na nitong nabitawan ang mga katagang, "Anong kabuluhan ng buhay ko kung hindi ako magbabahagi?" Sa harap o likod ng kamera ay marami nang natulungan ang aktres. Kaya naman hindi lamang sa pagiging mahusay nito sa pag-arte siya ay hinahangaan ng marami, kundi pati na rin sa kabutihan ng kanyang puso.